Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang natatagong ganda ng general na car. Ang napakalinaw na tubig dagat, tahimik at maaliwalas ang paligid. Sadyang napakaganda ng lugar na ito mga kabiyahe. Hindi madali ang mga dadaanan para marating ang bayan ng general na car. Matinding hamon ang bumugat sa atin. So mga kabiyahe, samahan niyo ako muli sa ating paglalakbay. At sabay-sabay natin pagmasdan ang ganda ng general na car. Let's go! So yan mga kabiyahe, good morning, another adventure. So today is Saturday, so saan tayo pupunta? Saan ang ating adventure? So pupunta tayo sa may general na car sa bayan ng Quezon. So 5 AM na. So take off na tayo, let's go! So yan, good morning mga kabiyahe. So pang-araw ng ating gala is Saturday. So ang ating destination ay pupunta tayo sa may bayan ng Quezon sa may general na car. So ang estimated travel time natin is 3 hours and 39 minutes. So almost 140 kilometers siya. So tara na, punta na natin dahil baka tanghaliin tayo. Let's go! Pa naman akong gas, kaso puputan ko lang siya. Nandito na tayo sa may Masinag, isang parte ng Antipolo. Right now, medyo marami na ang mga motorista sa lugar na ito. Sana maganda ang weather dun sa may bandang taas. Tara, let's go! Habang ako'y tumatakbo, napansin ko may isang nagbumotor sa aking likuran. Laging nakatingin sa akin. At nung may pagkakataon siya na mag-overtake, ay tinawag niya ang aking pangalan. Kasi pala natin siyang kaibigan na si Vince. So, napakasaya ko dahil nakita ko siya dito mismo sa lugar ng Marilaki. So, abangan natin siya kung saan siya hihinto. Let's go! Okay lang tayo dito. Para makapag unwind ka to, makapag-sit tayo sa likod ng buso-buso. Masustansya, masarap na hotbalsal pa ang harap nyo. Dito na kayo sa Arcade. Mag-sit lang ako, palipad ako drone. General na ka? Oo. Gusto may arco, tapos sa may signage na general na ka. Bakit ba yung video ko manok? Hindi, malayo pa yun. Kabilang side yun. Diyan lang ba yung general na ka? Oo, dito lang yun. General na ka. Good. Mas na, 2 kilometer ako. 140 galing din sa atin, katabi. 140 kilometer. Wala sila PJ. Wala, busy rin sa trabaho. So, solo ride talaga ako. Kasi may kasama nyo. Saturday rides ka ngayon ha? Oo. Ito ang tanawin na makikita sa likod ng Shell Boso-Boso. Dito pa lang ay mapapamangha ka na sa ganitong klase ng lugar sa kahabaan ng Marilaki. Napakaganda talaga pagmasdan nito mga kabiyahe. Kung kayo ay pupunta bago magliwanag, sigurado maabutan nyo ang ganitong view sa kabundukan na meron dito. Kasama ang fog. Isa rin ito sa madalas tambayan at pasyalan ng mga motorista. Dito pa lang kasi ay parang sulit na ang kanilang biyahe. Sino ba naman ang hindi ma-amaze sa ganitong klase ng tanawin na makikita? Napakaganda talaga pagmasdan. Nagkaroon din ng pagkakataon makita natin at makasabay sa daan papunta rito sa Boso-Boso ang ating mga kaibigan. Malayo-layo rin ang kanilang pupuntahan. So ride safe sa inyo mga kaibigan. Let's go!
bigat dito. Ano ba rin na ito vlog mo naman? Oo ba? Guys, ingat kayo ha. Enjoy. Nagpatuloy tayo sa biyahe. Hindi maiwasan na tayo ay mamangha sa ganda ng daan dito sa Marilaki. And right now, dito, ito yung bumungad sa akin eh. Ang ganda ng sikat ng araw. Talagang napakasarap pagmasdan. And mawawala talaga yung pagod mo kapag nakakakita ka ng ganitong tanawin sa iyong harapan. So, tuloy lang tayo sa biyahe. Let's go. Medyo mahaba-haba pa yung ating tatakbuhin eh. Sa bandang ito ay naabutan na tayo ng ating mga kaibigan. Sa ganda nga ng daan, hindi maiwasan maging mabilis. Pero tayo ay dapat maging maingat sa pag-overtake at siguraduhin natin na wala tayong makakasalubong upang maiwasan ang sakuna. Ayan, dito sa part na to, malapit na tayo sa lugar na tinatawag na Devil's Corner. Dito madalas din ang mga aksidente ng motorista. Dahil sa halip na gawing pasyalan, ginagawa itong palaruan dahil nga naman sa ganda ng kurbadahan dito. Sana matigil na ang ganitong gawain dahil lubang mapanganib at malaking abala sa ibang motorista na dumadaan dito. Kaya lagi natin tandaan mga kabiyahe sa tuwing tayo lalabas para gumamit ng kalsada kahit saan tayo magpunta. Lagi natin tandaan, maging responsable tayo sa lahat ng gumagamit ng kalsada. So ayan mga kabiyahe, tandaan din natin, huwag natin laging idadaan sa init ng ulo ang lahat ng sitwasyon sa kalsada. Right now, nandito na tayo mga kabiyahe sa itaas, bandang Cafe Caterina na. Sobrang lamig ng klima dito mga kabiyahe. And sobrang ganda rin talaga ng mga dadaanan natin tanawin. So hindi maiwasang mapahinto at pagmasdan yung tanawin sa ating kapaligiran. So mga kabiyahe, tatalang na tayo, Barangay Tampalok. Meron pa, yung ating kabiyahe. Punta tayo kakain para kapag dumakain tayo, meron pa rin punit na makikita. Let's go! Dito mga kabiyahe, parang harapan yung napakaganda rin ng tanawin dito. So, stopover muna tayo. Dami natin stopover kasi hindi maiwasan. Sobrang dami ng magagandang tanawin dito sa Marilaki. Kabiyahe sa bandang kaliwa ko dito lang sa may tapat ng Tanay Rizal signage o Tanay Rizal signage sa bandang kaliwa. Nakikita mo yung farm to ng manok, grabe. And din meron din kabayo, sobrang dami ng manok guys, grabe. Ang tanong, sino ang may-ari nito? Yun ang hindi natin alam. So, ayan. So, pupunta kayo dito sa may nadadaanan nyo to, yung I Love Tanay Rizal. Yung sa harap nya, bandang kaliwa is mga manukan din. Ayan, and then dito rin napakaganda pagmasdan. Ibang klase yung view dito.
Dito na mga kabiyahe ang lugar na tinatawag ng karamihan na lihim na lagusan. Dito sa may Barangay Santiago, part pa din ito ng Tanay Rizal. Grabe, nakakamangha din yung bundok na ito. Kasi parang tatagos ka na sa kabilang lagusan kapag ito'y pagmamasdan mo sa malayuan. Marami rin ang umihinto rito na motorista upang kumuha ng litrato at pagmasdan ang tanawin na ito. Right now mga kabiyahe, nasa KM90 na tayo. And ngayon, sobrang ganda ng weather, maganda yung sikat ng araw at maaliwalas yung panahon. And dito, marami namamasyal para magpa-picture sa signage ng KM90. Meron din mga kabiyahe, kainan dito sa paligid. And dito mo rin makikita yung Botanical Garden ng KM90. Dito na tayo sa may Marquez Bulaluan mga kabiyahe. Right now, parang puno. Diba? So yan, dito tayo. So mga kabiyahe, ito tayo sa may Marquez Bulaluan kakain. So ang in-order natin sa kanila is yung solo orders and silog meals na beefsteak with rice. So ayan. And then tsaka order tayo ng brewed coffee. So ito rin yung mga product nila. Meron silang leche plan dito. And ito yung coffee menu nila. And to meron din silang puto rito and mushroom chicharon. So ayan. Malaki din yung space nila dito. And then meron din tambayan dito. Ayan. I love Marquez Bulaluan. Ayan. Ayan. So yung klima dito mga kabiyahe, malamig na kasi nasa tuktok na rin tayo. So doon sa labas is meron din parking sa bandang kabila. And dito tayo nag-park sa may bungad. Sa harap mismo ng Marquez Bulaluan. So wait natin yung food. Let's go. So ito na mga kabiyahe yung order natin na beefsteak with rice and egg. Yan, meron silang free soup dito and then umorder ako ng brewed coffee. So ayan. Time check tayo, 8:40 na. So bilisan natin mag-breakfast para mapunta tayo sa ating pupuntahan. Let's go, kain tayo. So mga kabiyahe, ito si Sir Roderick. Nag-follow siya sa atin ngayon. So dito siya sa Marquez Bulaluan, nasiraan lang siya. Siraan. So piniram lang natin biyahe ko to. Piniram lang natin siya ng tools KMJ. tapos ng Salamat, tol. tawag dito, yung stator niya nasira. Yun. So normal kasi nasira yan Nasira sa kasi. NMAX. So Ayun, parehas tayo, no? Dahil alam mo kaagad yung ano. ride safe na lang sir ha. Oh, thank you. Kita kasi na tayo sa daan. Salamat. So sige po. Ingat, tol. Oo ba sir? Thank you. Okay. Ingat kayo sir ha. Salamat, sir. Okay. Ingat, MJ. Oo, makapunta ka na sa pupunta mo. Gano'ng katagal pa dyan ang nakal? May 1 hour pa ako eh. 1 hour? Kanina pa ako umalis, mga alas 5. Ako. Kaya lang pahinto ko kasi nag-shoot ako ng drone. Ha? Nag-shoot ako ng drone kaya pahinto ako. Dapat pala mamaya ba nagagawa kami ng photo? Ay, ingat. Sige po sir. Ingat po. So yan, meron tayong isang kaibigan na natulungan dahil sa kanya nasira yung motor niya. So
Ang main issue is yung stator niya. So usually pinaduduktungan lang yan. Pero sabi ko sa kanya pag uwi is orderan niya ng ng kapasitor o yung parang connector doon sa motor niya para matagalan na rin. So let's go. Anong oras na? Ayan ang ating sticker dito mga kabiyahe. So ayan, nandun tayo sa may salamin. So ayan, punta na tayo sa ating pupuntahan para makabalik din na maaga. So guys, dito na tayo sa may bandang Kakawayan Falls and Campsite. So ito rin yung isa sa mga trending na paliguan dito sa may Infanta. So ayan, marami silang guest ngayon. So check natin yan sa other time. Balikan natin tong Infanta Quezon para makita natin yung ganda nung falls dito. Ito mga kabiyahe, dito sa aking bandang kaliwa, ito yung tinatawag na Agus River. Pwede dito pwede kayong mag-overnight talagang kung pagmamasdan mo mula dito sa aking katayuan, napakaganda, malinis yung tubig, mukhang masarap magtampisaw. Pero right now kasi wala tayong time and hindi pa tayo nakakarating sa may General Nakar. So sa other time din pupunta natin si Agus River. Let's go. Signal Barangay Rizal, yung bagong acquired nila, yung nakuha ng Taguig. Sa ka? Makati? Oo, yung dating Makati. So kami po yun. Makati. Anong oras ka ba na biyahe? Biyahe ko to? Oo. Ano mo? Page mo? Anong oras ka ba umalis sa inyo? Ano na ba? Maraming galing na ako dun sa... Ang dami kong stopover sa... Ako din. Ano yun? Little Bukidnon. Inakyat ko yun Ay, nakit mo yun. Ako naman, alas 5 ako umalis. Tapos, dami ko rin stopover din sa Marilaki. Sino lang tayo? Yun. Pa-picture din ako, idol. One, two. Yan. Dami kong stopover. Kasi ano lang naman, chill ride lang ako. Ako din, chill ride lang din ako. Tagal na ito Hindi naman. Nakakita. So, tara. Tagal kasi ito So ito mga kabiyahe, meron ako isang nakita motovlogger din. Papunta rin siya sa General Nakar. So coincidence na pareho kami napupuntahan. So sasabay na lang kami sa General Nakar para meron tayong kasama. So kanina nagpalipad siya ng doon dito sa may Agus River. So yan, next stop na natin tong Agus River. Ayan mga kabiyahe, dito na nagtatapos ang daan ng Marcos Highway o yung Marilaki Road. Saan mo na kumain, sir? Okay lang ako kasi kaka-breakfast ko lang. Late ako nag-breakfast eh. Ikaw ba? Hindi lang ako siguro ng food sa madadaanan natin. Oo, kasi parang doon sa pinakaloba wala na, no? Para Oo, bibili na rin ako para may makakain doon pag tumambay. Tara. Sabi ko na kanina yung intercom ko. Ako naman, dalawa intercom ko. Hindi ko na dagdagan ng extra. Oo, nag-music ako. Ako kasi hindi, kaya tinatanggal ko siya. Okay. So ito na mga kabiyahe, yung signage ng Ruag General Nakar. Sige, tara, balik tayo. Oo, bibili na rin ako. Para may makain mamaya. Ito, tindahan pala oh. Wala kasi doon kasi mga Halo itong bahay. bahay, mga panis
Ah, sige, sige. Mga 2 kilometer ang layo mula sa may signage to General Nakar. Dito sa may bandang kanan, papunta sa Banugaw Road, kayo ay kakanan. Ito ang daan na papunta sa may arko ng Welcome to General Nakar. Dire-diretso lang to mga kabiyahe hanggang sa makita nyo yung arko. Dito mga kabiyahe sa Banugaw Road, so dito na magsisimula yung mga ganitong klase ng daan. Rough road, maraming bato. So dapat dahan-dahan lang tayo dito. Safety first. So dahil tayo sa may probinsya ng Quezon, so particularly sa General Nakar, so expect na natin yung mga ganitong klase ng daan para maging aware lang kayo mga kabiyahe na hindi naman lahat totally ganito, pero hindi maayos na daan. So solid din tayo dito. puro lupak talaga. Ito muna yung aking traction control para hindi siya nakakasagatal kasi nag-alert siya kapag may mga ganitong lubaran. Sa di kalayuan, paglagpas mo sa may arko ng General Nakar, ay makikita sa bandang kaliwa ang pamayan ng lungsod ng General Nakar. Ito ang kanilang City Hall mga kabiyahe. At ayon sa sinabi ni Idol Hit, may mga pagkakataon na mahigpit sa may bandang arko ng General Nakar. Madalas may checkpoint at kung kayo ay turista na papasok sa kanilang bayan, kayo ay obligahin na magpa-register sa kanilang tourism office at meron itong registration fee. So far sa ating pagdaan ay saktong maluwag at walang checkpoint sa mga oras na ito. So dire-diretso lang kami and tuloy ang biyahe. Let's go! Ito ang bayan ng General Nakar sa Quezon, na ipinangalan kay General Guillermo Nakar, isang bayaning leader guerrilla noong ikalawang digmaang pandaigdig na siyang lumaban sa mga Hapon. Ang bayang ito ay itinatag noong July 21, 1949. Si General Nakar ay naging tanyag sa kanyang pagbuo ng mga gerilya sa Hilagang Luzon bago siya dakpin at bitayin. Ang bayang ito ay binuo mula sa mga baryo ng dating bayan ng Infanta noong 1949 bilang paggunita sa kanilang kagitingan. Ang General Nakar Quezon ay kilala rin sa kasalukuyan bilang isang lugar na mayaman sa kalikasan dito sa may Calabarzon.
Kaya talagang hindi maalis sa ating isipan na mamangha sa ganitong klaseng tanawin sa kanilang bayan. Kaya ano pa mga kakambiyahe ang hinihintay nyo? Halina at puntahan ang General Nakar para inyong masaksihan ang tunay na ganda ng kalikasan. Let's go! So ito mga kabiyahe, nakarating na tayo dito sa may General Nakar. So ito yung signage niya. I love General Nakar. So yung beachfront dito maganda, and right now kasi tanghalin tapat na, so past 12 na yata. And kung pupunta kayo dito mga kabiyahe, i-suggest aga-agahan nyo kasi nga yung ganitong oras mainit na, pero sulit naman, worth it yung pagpunta nyo kasi ganitong tanawin yung makikita nyo. So right now, sabi ni Idol Heat, kalmado pa yung dagat dito pero may times daw na sobrang lakas ng alon dito, kaya napakaswerte namin na ganito yung na-tsempohan namin na scenery dito sa General Nakar. Marami na rin mga resort dito tsaka cottages na pwede mong rentahan kung sakaling pupunta kayo dito mag-overnight. Kaya napakaganda, lalo na yung bundok na yun. So yan mga kabiyahe, so next na pupuntahan natin is Katablingan Beach. Sabi ni Sir Hitis, exciting daw ipapunta ron Kaya Solid. yung exciting mamaya ko i-explain ko kung okay ba. So punta na kami doon sa nag shoot namin ng konti rito sa General Nakar. So let's go. Sabihin sa'yo na kaya kung natin. Mga kabiyahe, tuloy adventure, tuloy ang rough road. Pero dito na tayo, pero no choice, hindi na tayo makakabalik, wala nang balikan, so dito na tayo. So well aware naman tayo na ganito yung daan, so sabi ko nga hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. So mga kabiyahe, kung pupunta kayo dito, kung may plan nyo pumunta sa mga beach sa loob-looban ng General Nakar, ganito yung mga daan na may encounter nyo. So sobrang dahan-dahan lang, huwag tayo magmadali, wala naman tayong inaabol na oras. Ang importante, save tayo. Tignan nyo naman itong mga kabiyahe. Saka tayo na padpad. OMG, scooter ginawa mong pang trail. Yan, pasubukan paano ka aakyat mamaya sige nga. Paano ka makakabalik?
Pero kaya yung 33 yan. Pitik-pitik lang mamaya pag bumalik tayo. Grabe. Ito pala dito. Buti pa sila, basic lang umakyat. Sanay na sila. Parang matindi pa sa Daraitan ah. Ito tayo sa kabila. Dulas dito eh. Yan. Mga kabiyahe, solid talaga itong experience na to. Mga kabiyahe, sa aking bandang harapan natatanaw ko na rito yung dagat. So pumitik lang tayo sa kabilang daan, pero talong general na kayo pa rin to. Pero walang katapusan na rough road mga kabiyahe, solid talaga. Sabi nga ni Sir Heat, yung aking kasama ngayon, hindi na NMAX scooter ang tawag sa aking motor, NMAX Adventure na daw. So yes, NMAX Adventure. Solid talaga. Mamaya paano ka babalik? Mamaya isipin mo paano ka babalik sa lahat ng dinaanan mo. Yan. Let's go! So mga kabiyahe, ito may dadaanan tayo isang tulay na kahoy. So papunta ron, dire-diretso yung mga beach din. So ilaw siya. So malinis din. Malinis yung tubig niya. Parang sarap maligo. Sabi ng Sir Heat, babado kami dun sa may tubig. Sana kayanin. Let's go. May naglalaba pala dun. Tara. So yan mga kabiyahe, bababa tayo dun. Tignan natin kung makakaawad tayo pabalik. So tara, andito na tayo na rin natin. Subukan naman na natin lahat eh. Dahan-dahan lang tayo kasi talagang madudulas yung bato. Ilalim natin. Ingatan natin yung ilalim. Solid. Solid yung ginagawa natin. Kaso mali lang ng motor. So ito guys, yung view dito na pinuntahan natin. Solid. Gusto lang ako. Para enjoy the moment, don't rush the day. Let your heart dance, close your worries straight. Close your eyes, feel the breeze in the still. Ay, tatawid na tayo na beach. Let's go.
Yun. After natin dun sa may tulay mga kabiyahe, nandito tayo sa may barangay Magsikap. Isa rin to sa mga dadaanan nyo papunta doon sa pinakadulo. And meron pang isang ilog na may tulay tayong dadaanan. Let's go! So yun, sabi ni tatay, 2 minutes na lang, marating natin yung ilog. Oh, shoutout talaga kay Sir Kip. At meron tayong kasama sa ating adventure. So, siya kasi, lagi na siya nandito. Pero itong lugar na to, first time din niyang nadaanan. So, adventure unlock din sa kanya to. Let's go! Maganda tanghali po. Saan po yung papuntang ilog dito? Ilog po. Dito po yung tulay. Thank you po. Dalawa pala siya. Isang tulay tapos nang pababa sa ilog. Ha? Tapos sa mga cottage, baka yun yung sinasabi ng bridge na nandyan. Kasi ito, kahit hindi tayo lumiko dun, yung dinire-diretso lang natin yung kalsada, dito rin tayo mapupunta talaga. Ito yung pangalawang tulay. Ah, okay. Yung sinasabi ko sa'yo. Yung kanina. Baka yung beach na yung kanina, na nagdaanan natin. Oo. Na maganda. Pero hilitin na rin natin ito. Sige. Para makita ako siya. So, another beach, mga kabiyahe. So, ito na nga yung ilog, mga kabiyahe. Ito mga kabiyahe, sa harap ko may bundok. And then, doon sa pinuntahan namin kanina ilog, ito yung, dito siya konektado. And then, dire-diretso papunta din sa dagat. Malinaw din yung tubig niya rito mga kabiyahe. Sarap magtampisaw. Wala lang tayong dalang damit na short. Pantaas meron. Ay, grabe. Masarap ng ganitong view. Nakakawala ng pagod. Na-stress lang tayo doon kanina sa may mga ramp road pababa dito sa pinaka beach front. So let's go. Kaya mga kabiyahe sa Magsikap Beach, papasok tayo. Yun lang, mabuhangin, magraba. So paano tayo nyan? Kaya ba? Siguro hanggang bungad lang tayo. Mahirap yung mabalahaw. Lalo na graba yan. Lumubog? Lumubog. Nangamoy na. Ha?
Ngayon, dito na kami ngayon sa may isang spot na pinagintuan namin. So, tabing dagat din siya. Nakagandaan is meron siyang ilog na nagpo-connecta doon papunta sa may dagat. So, tamang pahinga lang muna kami dito ni Sir Keith. And one lang. So, solid naman yung naging experience natin sa ating biyahe for today. And sobrang nakakabangha kasi kinain ni 33 yung mga trail na daan, yung mga rough road. And hopefully pabalik maging smooth din. Kayanin natin yung mga di na natin pababa. So akyatan naman ang gagawin natin. And so ayan mga kabiyahe, napuntahan na natin yung general na car. Marami pa mga beach dito na magaganda, yung mga ilog. Hindi lang natin kayang puntahan ng isang araw, so babalikan natin sila sa other time. So hanggang dito na lang mga kabiyahe. So abangan nyo ang aking susunod na pupuntahan, aking susunod na destinasyon. So hanggang sa muli, ito si biyahe ko to. Samahan nyo ako, libutin natin ang Pilipinas gamit ang motor. Let's go! Mga kabiyahe, isa sa exciting part, akyatan na Arayco. I'm Bibak, I am 33. Let's go. Mga kabiyahe, malapit na. Grabe, lahat ng internal organs ko umalog. Sa rough road na to. Siguro may 10 kilometers tong rough road na to magmula doon sa pinanggalingan namin. Doon sa may barangay Magsikap. Grabe mga kabiyahe. Malalagpasan din to, konti na lang. Ito na mga kabiyahe, natapos din. Grabe yung kanon. Natatanong lang ako bro, ilang kilometer yun? 10 no? Hindi ako sigurado kasi yung parang yung masama point parang 30 or 40 kilometers yung ginahe ko dati. Ito magmula doon sa pinuntahan natin. Hindi ako sigurado baka ganun lang. Grabe. NMAX kasi. NMAX kinaya ni 33. Grabe. Very good. Survive. We survive na ka. Kaso bro, kailangan ko magbukas ng nararamdaman. Natagtag ako eh. Oo, kailangan ko mag-CR. CR tayo. Harap tayo CR. Let's go. Right na mga kabiyahe, back on the road kami. Dito na kami ngayon sa may Infanta Road. So, meron pa kami isang destinasyon na pupuntahan bago kami tuloy umuwi. So, ang sabi ni Sir Heath, ang pupuntahan namin is yung Victory Peak. So, ito yung highest point level dito sa may Infanta. Dito mo rin makikita yung sunset, yung paglubog ng sunset. So, matagal niya lang inaabangan to yun para makuha na niya ng magandang shoot. So, samahan natin siya mga kabiyahe. Let's go! So, mga kabiyahe, ayun yung motor natin. So, meron tayo akitin dito na few steps lang. So maganda daw dito yung shot. So si Sir Heath nandun na siya, nag-set up na siya sa taas.
So mga kabiyahe, kung pupunta kayo dito, ayan, along highway, may bandang kaliwa. May entrance fee daw dito na 20 pesos lang for parking. So ayan, tignan mo. Ayan, masasakyan natin yung sunset. So yun na siya, oh. Grabe, napakasulit mga kabiyahe. So tara. So ayan mga kabiyahe, tapos na tayo mag-shoot ng drone. Dito pala sa Victory Peak, yung highest point na pinunta namin. So ayan, every time na akit kayo dito, makikita nyo yung sunset. So sabi ni sir, bihira lang daw niyang makita o masaktuhan yung napakagandang moment para makapture yung sunset. Swerte. So ayan. Swerte. Pero huwag kayo maniwala sa swerte. Malas yun. Oo, dapat in God's faith tayo. So ayan, tiyagaan lang mga kabiyahe, and magkakaroon lang ng tamang timing sa pag-akyat dito sa Victory Peak. So hanggang dito na lang, and after namin mag-shoot dito, tuloy-tuloy na kami biyahe pa uwi. So see you again guys sa mga susunod na biyahe. Let's go! Mga kabiyahe, may inistapan kami dito sa isang spot. So tignan naman yung view. Grabe, as in, tanaw na tanaw mo yung dagat, oh. Tapos tignan mo yung ulap. Halos kapantay na lang namin. Grabe dito guys, solid. Tapos tignan mo, dun banda, yung sunset, nasa kabila. So grabe, sobrang grabe, nawala bigla yung pagod ko. Sobrang solid nito. Dito guys sa pinakatuktok sa may Victory Peak, umakyat pa ako sa pinakadulo. And dito makikita may mga nagka-camping dito. So pwede natin i-try mag-camping dito soon. So dadala lang tayo ng mga equipment natin. Kahit mga kabiyahe, kung trip nyo mag-camping dito, sobrang lamig, paunin nyo yung pinakamakapal nyo ng jacket dahil nasa tuktok na to. So madalas nag-ano dito, nag-fog, and grabe talaga yung hangin mga kabiyahe, napaka solid. So try nyo rin po dito sa may Victory Peak. Let's go!